maunawaan ang aralin na aming pag-uusapan ngayong gabi in the mighty name of Jesus Christ. And sinasaway ko naman distraction, mga alalahanin, ang matuon ang ating isipan sa salita ng Diyos sapagkat salita ng Diyos ang siyang kapanatagan, kapayapaan natin lahat. Salamat po Diyos, in Jesus' name, Lord, tinataas po namin ang gawain ito sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. So ayusin ko lang po yung PowerPoint, i-share ko lang po. Nakikita niyo po mga kapatid? Wala pa po. Wala po. Wait lang po mga pinigil ako. Ulitin ko po. Ayan po. Meron na po ba? Amen. Okay. Thank you po. Ayan. So ang ating pong mensahe ngayong gabi is faith speaks. You will have what you say. Ayan. So sa direktang salin po, nagsasalita ang pananampalataya, iyong matatanggap ang iyong sasabihin. So maglatag muna po tayo ng foundation ng verses patungkol po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi po sa Awit 33, 6 and 9, words are powerful. Sabi po diyan, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari ang mga langit. Sabihin, nalalang, no? Ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Verse 9, sapagkat siya'y nagsalita. Amen, no? Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nag-utos at tumayong matatag. So madali naman pong unawain mga kapatid na ang Panginoong Diyos, Father God, is nagsalita and ay nangyari. May lumitaw, may lumabas. No? Sabi po sa Hebreo 11 verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita, hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Amen. Wala po tayo noong nilikha ng Diyos ang sanlibutan ng heaven and earth, wala po tayo. Pero sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naniniwala na ang sanlibutan sa pamamagitan lang, natatag, nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And we are all believers here, I believe, and we believe na dahil sa
salita ng Diyos, nalalang ang mundo. Amen po ba? Wala tayo ng time in creation. Naniniwala tayo na ang buong mundo ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung babalikan po natin ang Genesis chapter 1, verse 3. Sabi po dito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Chapter 1, verse 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan. Nagkaroon po. Sa verse 9, same chapter, at sinabi ng Diyos, amen, mapisa ng tubig, nasilong ng langit, at lumitaw ang katuyuan. Nangyari po. Sa verse 11, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng simulan ang lupa ng damo, pananim, punong kahoy, mga binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Sa verse 14, chapter 1 pa rin po yan ha, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit. Araw, yung sun po natin, no, tuwing umaga, yung buwan sa kabituin, tuwing gabi, nakikita po natin, at nagkaroon po. At ngayon po, nandiyan nakikita po natin. Base po yan sa sinabi ng Diyos. Sa verse 20, sinabi ng Diyos, magkaroon ng gumagalaw sa tubig. So nagkaroon po ng mga isda. Malaki, maliit, no? Nagkaroon ng buhay. Maging sa himpapawid, kaya magkaroon ng mga ibon. So nagkaroon po ayon sa sinabi ng Diyos. Sa verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa. Amen po ba? Sa verse 29, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng lupa. Bawat punong kahoy, binigay po ng Panginoon, sabi, para ating makain. So no creation po, ang kauna-unahang voice command na narinig natin. Hindi po ngayon sa mga electronics, sa mga TV, sa aircon, sa iba-iba pa, nagsasalita tapos mangyayari gusto, no? Open, diba? Open the door, open the sound system, mga ganyan. No? Nung creation pa lang, meron ng voice command. Amen? Actually, ang kingdom of God ay operated ng voice command. Amen? Paano ba magpagaling na may sakit? Paano ba magpalayas ng demonyo? As by declaration. Amen? By commanding. Amen? So, ang kingdom of God is operated ng voice command. So, kailangan matuto tayong mag-speak ng ating pananampalataya ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nakakuha niyo po ako? So, ang buong mundo umiiral, nananatili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, words are powerful. So, ang ating tinutukoy ang salita ng Diyos. Sa Hebrews 1 verse 3, ang sabi po dito, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, Jesus Christ, and He upholds the universe by the word of His power. Amen po ba? After the purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, ibig sabihin, ang buong mundo, nalikha, umiiral, nananatili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang buong mundo nakaangkas po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi po dito, next po, the ability to speak reflects
God's image in us. So walang Kristiyano na hindi nagsasalita ng salita ng Diyos. Walang Kristiyano ang hindi alam ang salita ng Diyos. Walang Kristiyano, believers, mananampalataya ang hindi pwedeng hindi gumamit ng salita ng Diyos sa pakikipaglaban sa dyablo o anumang hamon ng buhay. Amen po ba mga kapatid? So ang kakayahan natin makapagsalita, reflection po ito ng image of God sa atin. Sabi natin kanina, ang tao'y nilikha ayon sa wangis o in the image and likeness of God. So the ability to speak, nagpahiwalay po sa atin ito sa mga halaman at sa hayop. We can speak. God can speak. So we can speak. We are created in the image and likeness of God. Amen. Sabi nga po sa Psalms 8 verse 5, wala po dito, no? For thou hast made him but little lower than God. Amen po ba? Tayo po ay create, mababa po ng konti sa Diyos. Alam niyo po yung hierarchy? Before wala pang tao, diba? God, angels, God, tapos yung uri ng mga angels. And then, sumunod nangyari, God, man, angels, nung nagkaklas si Satanas, natukso po yung tao. Ang nangyari, dahil ang tao ang binigyan ng authority, dominion, authority sa mundo, at ito ay napabayaan niya ng matukso sila kay Satanas, napailalim po ang tao kay Satanas. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo na ibalik po ito, so we have the authority here on earth. We have the highest spiritual authority dito sa mundo laban sa diablo. Amen. Mas mataas po tayo sa sino mang demonyo. Anumang uring mangkukulam. Anumang klase yan. Mas mataas po tayo. Amen po ba mga kapatid? We are seated in heaven in Christ. We are seated on the third heaven. Amen po ba mga kapatid? So, wala na pong mas tataas doon. So we have the authority, we have dominion because of the Lord Jesus Christ. At yan po ay deklarasyon, yan po is nasusulat, it is written, sa dapat yan ay paniwalaan. Amen po ba mga kapatid? Kahit paano pang naramdaman mo, naiisip mo, it is settled that on a word of God, it is the authority na dapat masunod. Next po. Speak life. Sabi po diyan, Proverbs 18:20 to 21, you will have to live with the consequences of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Amen? So sabi po dito, ang mga salita na lumalabas po sa ating bibig, meron pong mga consequences. Kung kaya po natin, kaya po, dapat is maging maingat tayo, maging mapili tayo sa mga salitang sinasabi natin. If we can preserve life sa pamagitan po ng mga salita, so bakit tayo magsasalita ng hindi maganda? If we can speak life, then why we speak death? Amen po ba mga kapatid? Kung binigyan tayo ng may kapangyarihan tayo sa pagsasalita natin at maaaring mangyari ito sa atin, bakit tayo magsasalita ng kamatayan? Dapat puro buhay ang ating sinasalita. So kailangan natin maging mas intentional sa pagsasalita ng buhay. Bakit po? Kasi para po yung sa ating kapakinabangan. Amen? Pwede ba yung kapag may sakit, pag may problemang malala o may away, sana mawala na lang ako, mamatay na ako. Hindi po pwede. Bakit po? Kasi sabi po,
Sabi po dito, the devil cannot read your mind. He is not omniscient. Hindi po niya alam ang lahat. But he can hear your words. Amen? Don't you ever say anything you do not want to happen. Amen po ba mga kapatid? Hindi naman alam ng Diablo yung nasa isip natin eh. Hindi naman siya all-knowing. Eh paano siya nakakakilos sa atin? Eh di sa pagsasalita natin sa lumalabas sa bibig natin, asahan mo na kapag may lumabas na sa bibig mo na hindi maganda, asahan mo na pick up na yan, nasulat na yan ng Diablo. Gagamitin niya yan laban sa atin. So don't you ever say anything na ayaw mo naman mangyari. Bakit mo naman sasabihin yung ayaw mong mangyari? Eh ito kasi nangyari sa pamilya ko eh. Namatay sa sakit yung aking mga lolo't lola eh. So baka meron na rin kami dito, baka ganito na yung karamdaman ko. Mahirap yung aming pamilya, yung mga magulang ko, malamang mahirap na rin kami. So devil, dahil nagsalita ka ng death, negative, tuwan-tuwa yan, ayos. Buti na lang, nagsalita ng ang tuwa po yan, piyesta yan. So, likewise, si God ganun eh. Kapag alam natin yung kanyang salita at yung ating binibitawan, pinasalita, araw-araw, yun yung mangyayari. Amen po ba mga kapatid? So, next po, sabi po dyan, death words bring death. Life words bring life. Amen po ba? Madali pong unawain. So, ating salita ay containers. Sisidlan po. Anong kinikerry? Ano dala-dala? Life or death. Amen? Kung ano laman ng bibig mo, kung ano man lumalabas sa bibig mo, yun yung ipoproduce nun. If you speak life, it produces life. If you speak death, it produces death. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, pinamantala ni Satanas yung pagkakataon na marinig niya yung sinabi ni Job. Ano po ba yung sinabi ni Job sa Job 3 verse 25? Sabi po diyan, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan. Nakukuha niyo po yung salita, mga kapatid, nakukuha niyo po, dahan-dahan po. Sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Basahin po natin sa English. I was afraid something terrible would happen and what I feared most has happened. Bago pa nangyari sa kanya yun, may bagay na siyang kinatatakutan. Amen po ba mga kapatid? Pero nang nasa isip si Job, kaya nga nung sinasabi niya sa Panginoon habang nag-aalay siya, baka po nagkasala yung aking mga anak. Pinag-aalay niya yung kanyang mga anak. Kasi baka may nagawang kasalanan. Kaya sabi ni Job, bago pa nangyari sa kanya, I was afraid something terrible would happen. And what I feared most has happened. Nasa isip niya na yun nangyayari, na may mangyayaring hindi maganda. And I believe, kwento niya to, baka yung mga anak ko po. Ay mga kapatid, delikado po yan. Tanggalin niyo po kung meron kayong kinatatakutan sa buhay, tanggalin niyo yan. Amen. 2 Timothy 1:7, sabi po doon, for God hath not given us spirit of fear. Hindi po galing sa Diyos ang takot. So kung may kinatatakutan ka, utusan mo. Spirit of fear, umalis ka. Alamin mo kung ano yung kinatatakutan mo and find in the Word of God kung ano ang katapat ng takot na yon. Amen po ba? Karamdaman yan eh. Sa provision. Diba? Yung mga nagkaroon ng anxiety, depression, believe me mga kapatid, it is demonic. Inom kayo, kahit magiinom tayo na kung ano mang gamot na para iis yung nararamdaman natin, it will not resolve that. Because ang roots niyan is spirit of fear. Sanga lang po yan. Sanga lang po yan. Anxiety, depression, sanga lang po yan. Dahil ang ugat ay espiritu ng takot. At hindi po yan galing sa Diyos. Amen? So kung meron kayo tatakutan, wag na wag mong ilalabas sa bibig mo.
at utusan mong umalis ang takot sa buhay mo, alamin mo kung ano yung kinatatakutan mo, at bakit ka natatakot doon when you know that you have God. Amen po ba mga kapatid? Nalalatag natin kanina yung salita ng Diyos, sinabi lang ng Diyos. Nagsalita ang Diyos ang nangyari. Utusan natin. Kaya natin. Amen. So tandaan po natin mula sa bunga ng ating bibig, ang ating buhay ay mapupuno. Ano po 'yon? Buhay man o kamatayan. O ano po yung lumalabas sa atin. Next po, sabi po diyan, what kind of fruit do you want your life to be filled? It will be determined by the words we speak. Amen. Hallelujah. Next, sabi po diyan, sowing and reaping. Familiar po kayo? Sowing and reaping. So ito po ay batas. Ito po ay prinsipyo. Principle. Ang sowing and reaping is law. Ito po ay tinakda ng Diyos. At hindi po ito maaaring masira o sirain ng sinuman. So meron po 4 points kung bakit ang sowing and reaping is walang pwedeng makasira o sirain o hindi ito exempted o may exempted dito, wala po, no? Why? Meron pong 4 na puntos. Una, sowing and reaping is biblical. Sabi po sa Galatians 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. So kapag nagtanim ang tao ng salitang negatibo, ayon sa Bible, ang aanihin niya ay gayon din. Negatibo. Kamatayan. So if you speak death, if you sow death, kapag nagkasik ka ng death, you will reap death. Amen. So if you speak life, you sow life words, you will reap life also. Biblical. Amen po mga kapatid. So magtanim ka na magtanim ng buhay na salita. Ako ay magaling na. Ako ay pinagpala na. Amen. Masaya ako. Masigla ako. Healthy ako. Yun yung ihasik natin. Amen. May provision ako. Amen. Mahal ako ng Diyos. Ang mga anak ko ay makakatapos sa pag-aaral. Amen. Matapos ang mga pinagdadaan naming problema. Makakaraos kami in the mighty name of Jesus. Puro buhay. Pero ang gusto ng Diablo, daanin tayo sa emosyon. Magmakaawa ka. Humingi ka ng tulong. Hindi ko sinasabing mali na humingi ng tulong. But there's a good way po mga kapatid para ma-receive natin, yung help natin is to declare the word of God. Amen po mga kapatid? We are blessed and highly favored. We are under the grace of God. Pero paano natin makukuha yung grace na yun kung hindi natin alam magsalita? Hindi natin alam magtanim? Amen po ba mga kapatid? So, why we speak death? No? Bakit tayo magsasalita ng kamatayan if we can speak life? Maliban na lang kung gusto natin ng kamatayan. And I believe walang gusto ng kamatayan. So ako'y magsasalita ng buhay. Tayo magsasalita ng buhay. Amen po ba mga kapatid? Thank you, Rabashi Karabarasanda. Thank you, Holy Spirit. Number 2, sowing and reaping is natural. Sabi po sa Genesis 8 verse 22, samantalang ang lupa ay lumalagi ay hindi maglilikat ang pag-asik at pag-aani o hindi matatapos hanggat may lupa. At ang lamig at ang init at ang tag-araw at tag-ginaw at ang araw at gabi. So kapag ang tao nagtanim po, for example, palay o anumang mga prutas, pananim, naturally, umaani. Amen? So, the same, kapag nagtanim ka ng salitang negatibo, natural lang naman na umani ka ng negatibong pangyayari. Natural lang po yun.
So mahirap namang paniwalaan na puro salita ka ng hindi maganda o tapos aani ka ng buhay. Likewise, kung magsasalita ka ng kamatayan, hindi ka aani ng buhay. Same as na if you speak death, and if you speak death, you will reap death. Same, no? If you sow life words, you will naturally reap life. Amen. Kapag tayo is naniwala, nanampalataya, pinapahayag po natin yung pinaniniwalaan natin. Hindi nga lang po dinedeclare, hindi nga lang po sinasalita nilalakaran pa nga po Amen po ba mga kapatid? So ito po ay natural. Number 3, sowing and reaping is eternal. Sabi po dyan, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. So ang principle na ito palagi pong umiiral. Wala po itong time out. Walang panahon na hindi umiiral ang sowing and reaping. Walang lugar sa mundo na hindi ito umiiral. Palagi po yan umiiral. So kahit nga namatay na yung tao, nandun pa rin yung sowing and reaping. Amen po ba? So, ang principle na ito hindi maaaring labagin. Kapag nilabag mo ito, huwag kang umasa na pabor sa iyo yung resulta. Kaya sigurado kapag nilabag mo ito, hindi talaga pabor sa iyo yung resulta. Kaya po mga kapatid, kapag meron po kami pinagpe-pray na may mga sakit or mga kinulam, siyempre sabihin ng mga nagpakulam, mayabang yan, galit ako dyan, naiinggit ako dyan, kaya gusto ko mamatay yan, ito ginawa sa akin yan. Ano po response namin? Ang tinuturo po namin doon sa pinakulam o pinagpe-pray namin is you speak life, you bless tong yung mangkukulam na yan. I-bless mo yung nagpakulam, i-bless mo yung nagpakulam. Why? Kasi aanihin naman nila yun Why? Because you know the principle ng sowing and reaping. Sabihin mo lang sa kanila, o sige, kung ano man ang sinabi, kung ano man tinanim mo sa akin, anihin mo ngayon. Hindi po tatalab sa atin yan, sumpa. Why? We are blessed. Hindi mo pwedeng bless ka and then you also curse. No. Kapag na kay Christ ka, bless ka lang. So if someone is trying to curse you, no, and if you believe na tatalab pa sa yan, mangyayari yan. Kasi you believe. Amen po ba mga kapatid? So, sometimes, God let it happen. Why? For the purpose of knowing. Kasi sometimes mga Kristiyano, not talaga hindi naman talaga naintindihan yung deliverance pa o yung galaw ng enemy, pero sinasabi lang nila, hindi ako matataglan ng kasi Kristiyano na ako. Pero hindi naman talaga sa loob nila yung pagiging Kristiyano. Kaya marami ka po kami napapag-pray na Christian na curse pa, nakulam pa. Kasi don't understand how it what do you call, paano tawag ito? Paano siya nagpa-function. So, if someone curse you or may nagsalita sa inyo ng mga negative words, I think, okay, God bless you, I speak life to you, makilala mo ang Panginoon, in Jesus Christ's name, and I reject yung mga sinasabi mo sa akin, so I'm already blessed and highly favored by the Lord. So you need to counter the word. Pwede wala kang gagawin. You need to speak. Amen po ba mga kapatid? So, balik tayo sa number 4. Sowing and reaping is serious. Balik po tayo Galatians 6:7-8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na inesik ng tao ay siya namang aanhin niya. Tuloy ko na po, doon lang po tayo. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Amen? So, ibig sabihin, ang principle ng sowing and reaping is seryoso. Sensitive po yan. Pero mo, sabi ni God, sabi dito ni Paul,
Ang Diyos ay hindi napabibiro. So ito'y seryoso. Ang buhay ay totoong seryoso. So wag tayong magbibiro patungkol sa buhay. Kung ayaw natin ng kamatayan, wag nating sabihin. Di, joke lang naman eh, biro lang naman yun eh. Hindi nga napabibiro eh. Si God. So, kung gusto naman natin ng buhay, ito ang ating palaging sabihin. Don't joke and make fun of the things you don't want to happen. Amen? Your words can make it happen. So, kailangan nating maging seryoso. If you know kung gaano kaseryoso ang diablo para sirain, pagnakawan, patayin tayo, you will know. You will know mga kapatid kung gaano kaseryoso ito yung lumalabas sa ating bibig. Kung gaano nyo kaalam kung ano yung gustong gawin ng diablo sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Okay. Next, sabi po dyan sa Ephesians 5 verse 4, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo magpasalamat. Yan po, bilin po sa atin. Huwag na po tayo magsalita ng mga walang kabuhay-buhay, walang kabuluhang mga pananalita o mga pagbibiro. Pwede naman pala magbiro, pero yung mga hindi naman karapat dapat na biro, hindi na po natin dapat yan banggitin. Amen? Okay. Next, sabi po dyan, hang by your tongue. Hang by your tongue. Narinig niyo po yung kasabihan, a fish is caught by its mouth. Alam niyo po yung kasabihan na yan, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Alam niyo ba yung katotohanan? Hindi lang po ang isda ang nahuhuli sa bibig, pati po tao. Amen? So ang tao ay nahuhuli sa mismong salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sabi po sa Kawikaan 6 verse 2, sabi po diyan, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, isang familiar na istorya para sa lahat. Yung 12 espiya, yung 12 tiktik. Amen? Na yung nagmanman po sa lupain ng Canaan. Meron pong 10 na ang kanilang salita ay salita ng takot, pangamba, pag-aalinlangan. And last time sinabi natin, yung pag-aalinlangan is counterforce na humihila sa iyong pananampalataya. Amen? So, yun po yung report nila. Pangamba, takot, alinlangan. Eh, mas malaki sa atin yan. Ang tingin sa atin yan patingin sa atin para tayong mga tipaklong. Ano pa yung sinasabi nila mas malaki? Ay parang, alam niyo mga kapatid na, ang tingin nila sa kanilang kaaway, higit sa kakayahan ng Diyos, na kaya silang ipagtanggol ng Diyos. Naging maliit yung kanilang pagtingin sa kanilang mga sarili. Kaya sabi, tipaklong lang tayo sa harap ng mga higanti na yan. So napaka-negative po ng ulat. Negatibo ang ulat. Negative yung report ng doktor ko. Naku, delikado na ako. Ilang araw na lang. And then, nalungkot ka na. Naku, walang ng pag-asa. No. Mas malaki ang Diyos mo dyan. Mas makapangyarihan ang Diyos mo sa anumang report na hindi maganda sa atin. Kasi may report na ang Diyos para sa atin. Ang ginawa ng kanyang anak, ang tinapos ng kanyang anak para sa atin. Katagumpayan po sa karamdaman. Katagumpayan sa kamatayan, kasalanan. Amen po ba mga kapatid? So yung negatibong ulat na yon mabilis kumalat. O naman. Pag negatibo, ang bilis. Balita kagad. So yung buong kapulungan, ayan, nagkaroon na lahat ng pagdududa at lahat sila natakot. At nung natakot sila mga kapatid, ano gagawin? Naku, nagreklamo po sila sa Panginoon kay Moises.
Sinisi po nila ang Diyos. Sinisi po nila si Moises. Gusto na po nilang pumili ng bagong leader para bumalik sa Ehipto. Kung mayroong dalawang tumayo. Alam na po natin istorya. Sinaway po sila ni Joshua at Caleb. Sabi po nila, if the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Amen? Do not be afraid of them. So, anumang kinatakutan mo, i-remind mo sa sarili mo that the Lord is with you. Amen, mga kapatid? Anumang pagkatakot na meron ka, anumang pag-aalinlangan, pagdududa sa kapangyarihan, sa mga nakikita mo, dahil sa mga nakikita mong problema, ang sabihin mo, the Lord is with me. Amen po ba, mga kapatid? Kaya lang, ang nangyari po, talaga pong galit ang kapulungan. Inisip po nila ng pagbabatuhin yung dalawa, si Joshua and Caleb. So nagalit po ang Panginoon, sinabi niya kay Moses at kay Aaron, how long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Amen po ba? Sabi po sa Numbers 14 verse 28 po, no? As I live, declares the Lord, what you have said in my hearing, I will do to you. Alam niyo po, ginaya po yan ni Satanas. Kasi po si Satanas gaya-gaya. So, anumang salitang marinig ko sa inyo, gagawin ko sa inyo. Ang diablo, evil. So, kapag may narinig siyang negative, evil sa iyong bibig, asahan mo na. Gagawa siya para magawa niya yan sa buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Tandaan po natin, huli ang tao sa kanyang bibig, sa kanyang salita. Kaya kung ayaw din man lang natin ng kamatayan, huwag nating bigyan ng buhay sa pamamagitan ng walang ingat po natin ng pagsasalita. So ang mga positive na declaration, ito po ay strong na strong sound, malakas na tinig ng pananampalataya, mga positive. Amen po ba? Sabi po sa awit 118 verse 17. Sabay-sabay nga po tayo, basahin natin to, mga kapatid. Kung nababasa niyo po yung PowerPoint, no? 1, 2, 3. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Amen. Alam niyo, mga kapatid, ginawa po yun ng mga disciples. Before they yung mga kanilang kamatayan, nagpahayag po sila lahat ng gawa ng Panginoon. Lahat po sila namatay sa paglilingkod. Wala pong namatay sa karamdaman. So don't expect, if you are a child of God, a believer, and then you expect, Lord, baka mamatay ako sa aksidente. Lord, baka mamatay ako sa sakit na to. No, you're not. Amen, mga kapatid? Sa paglilingkod lang, kukuha tayo ng Lord. Pero if you expect na ganon, baguhin niyo po yung isipan natin. Kung may ganyan po isipan, baguhin niyo po yan.
Amen po ba? Kaya lang mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, talagang marami po tayong marinig na pagdududa, doubt, lalo na kapag galing sa ospital. Imbes na ano, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Ang sinasabi, I will not live but die. O kaya nangyayari, hindi ka na magugulat. Sandaling oras lang mo, namatay na. Ang tanong, gusto ba ng Diyos na mamatay sila? No. If you speak death, ikaw na rin nagbigay ng death sentence sa sarili mo. Amen po ba? Nakukuha niyo po mga kapatid? Kapag nagsalita ka ng death sentence sa buhay mo o mga death word sa buhay mo, yun po yung mangyayari. Madalas po natin nararanasan yan, makapagsalita ng mga negative kapag may malala tayong pinagdadaanan. Kapag mayroong problema na hirap tayo, hindi po ba talagang nakakapagsalita tayo ng mga salitang negatibo? O, eh, kahit ako man po, no, nagagawa ko po yan, nangyayari po yan. But, basta bumalik yung kaisipan mo, balik ka, reject, pawalang bisa mo yan, tanggal mo yan, para hindi po magamit yan ng diablo. Si Job po, matindi po yung pinagdaanan ni Job. Meron po ba dito na masabi natin na katulad ng pinagdaanan ni Job? Meron po ba dito na namatay yung kanyang 10 anak? Meron po ba dito na wala lahat ng kanyang ari-arian? Meron po ba dito na tinubuan ng mga bukol-bukol sa katawan? Meron po ba dito pinagdudahan ang katwiran ng kanyang mga kaibigan? Iniwan? Sinumbatan? Si Job po sa gitna ng mga unos na yon sa kanyang buhay, lahat ng kanyang pinagdaanan, meron po siyang dineclare na siya ay mabubuhay at magsasaya sa liwanag. Job chapter 33 verse 28. Ang sabi po diyan, He redeemed my soul from going down to the pit, and I will live to enjoy the light. Amen po ba mga kapatid? Hindi po sinabi ni Job, I will live to see the light. Ang sabi niya, I will live to enjoy the light. Ito po yung magandang confession of faith. Mabubuhay ako and I will enjoy itong buhay na to kasama ang Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, sa aking pamilya. You need to have a declaration based on the Word of God. Every good things about God, about what the Word of God, kung ano yung sinasabi sa iyo, what you have in Christ. I am in Christ, I have in Christ. Amen po mga kapatid? Acknowledge every morning. Amen. Okay? Next. May oras pa po ba? Nang oras na ba? Sige po. Tuloy natin. Speak to your problem. Ayan. Speak to your problem. Ilan na lang ba? Ayan. Konti na lang po mga kapatid. Tapusin ko na po ito. Speak to your problem. So ang traditional na panalangin, kung papir po kayo, sinasabi natin sa Diyos ang ating problema. Tama. So, ito po yung practice. Hindi naman po ito mali. Hindi naman po ito mali. Meron naman po itong suporta sa Biblia. Meron po yung mga verses sa Bible sa ganitong paraan po ng prayer. Pero po mga kapatid, hindi po ito ang kabuuang turo ng Biblia sa panalangin. Kasi meron pang ibang paraan. Yung paraan na yon mas higit po, mas mainam na paraan. Amen? Ang kausapin po ang Diyos
tungkol sa iyong problema, mainam yan. Pero, ang kausapin ang iyong problema tungkol sa iyong Diyos, mas mainam. Amen? Don't talk to God about your problem. About your God. So, don't speak to your problem about pagsasalaysay ng mga problema na para bang hindi alam ng Diyos kung anong nangyayari sa atin. Ang question ko, alam ba ng Diyos ang nangyayari sa atin? Nagdadaan ng bawat isa. Ang tanong ko, alam ba ng Diyos? Yes, alam po ng Diyos. Next, prayer is not informing God what is happening in your life. Prayer is not reciting and enumerating all your problems as if God doesn't know. Bakit po? Kasi po, sinasabi po ng Biblia, nakakasigurado tayo that God knows everything and that He knows our needs. Sabi po sa Biblia, malinaw, nakakasigurado tayo na alam ng Diyos ang lahat at alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, ating lahat ng pangangailangan. That's why prayer is not telling God what you need, but rather believing God that He will supply your needs. Amen po mga kapatid. Alam niyo po, last week, testimony ko rin po sa amin itong gawain sa aming church din. Isang online po and sa on-site. Yung gulong ko po talagang nag-expire na. Kumaga talagang lumobo na. Lumalabas na po yung patawag doon yung sealant. Buti nga po may sealant, kung hindi talagang diretso dapa yung gulong. So, 2 gulong po yon. And needs po yun. Needs po yun. Kasi ginagamit ko po paghatid, pagsundo sa aking asawa, sa aking mga anak sa eskwela. So needs siya. So ang gagawin ko niyan, Lord, Father, salamat po sa provide ng aking lahat ng pangangailangan. Salamat po Lord sa mga needs na binibigay mo sa amin. Kasi promise niya yun eh. So, I don't ask. Sabi ko sa asawa ko pero hindi ako humingi ng pera. I thank God na may bibigay sa akin yon. So, kasi alam ni God, kailangan ko yon. So, day off ng aking asawa nun. So, wala akong hindi ako babiyahe. Yung mga anak ko naman, medyo 10 minutes, 15 minutes ang biyahe. So, may madadaan naman akong, if ever, na pa-flat, pwede ako makadaan ng mga vulcanizing. So, ngayon, inaalala ko lang sa asawa ko kasi babiyahe kami sa highway. So, kabaan ng North Ave. So, walang vulcanizing. So, kung sabi ko sa asawa ko, mababang tulakan to kapag ganyan. So, kailangan natin to. Pwede nanalangin. Nagpasalamat sa lahat ng pangangailangan. Yung nangyari mga kapatid, kinabukasan, bago ang pasok ng asawa ko, God provides. Napagpalit po ako ng 2 gulong. Amen. Praise God for that po. Isa pa po. So, ang asawa ko, hindi ko siya nakasama ng 11 years. Kasi nasa abroad po siya. So, nung una niyang hindi pa niya nakikita o hindi niya naranasan yung nangyari, ginagawa sa akin ng Diyos. Siya ay nagwo-worry sa provision, sa financial. Kasi wala po siyang trabaho nun. Lalamove lang po ako. So, yung provision talagang hindi kakayanin. Yung mga gastusin, hindi kaya talaga. Kulang na kulang. Mag-aaral pa yung 2 anak namin. Then, nagulat ako. Kasi nung paubos na naman yung aming budget,
Wala rin kami pang savings, budget pa lang. Naglalak na kami, nagkukulang kami. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, ito lang yung pera ko. Tapos sabi niya, ito yung laman ng ATM niya. Tapos sabi niya sa akin, si God, lagi naman tayong sinusuportahan. Lagi siyang gumagawa ng way para sa atin. Nagulat po ako nun kasi nung pagdating niya medyo against sa mga ano sa ano ko ginagawa ko kasi lalamove and then mission, pupunta ako ng pabrika, magtuturo ako doon na sarili kong gasolina pagpunta doon, wala pong budget for that. Pero ginagawa ko 'yun because of the Lord and I love the Lord and I know God will naman provide sa lahat ng pangangailangan namin. Nagulat ako sinabi niyang gano'n. To the rescue palagi ang Panginoon. So, the next day po mga kapatid, may dumating na naman na provision for us. So, ang aming nature ng prayer is not asking God, but thanking God. Salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon na kami ay malusog, masigla sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo po kami ay magaling na. Salamat po Panginoon that you will provide our needs because you promised that all our needs ibibigay mo. Salamat po Panginoon. Yung mga kapatid, the power of the word of God. And if you speak dito sa mundong ito, the Holy Spirit move. Hindi po kailangan mag-worry, meron kang kapanatagan. Kasi alam mo, binigay sa iyo ng Diyos. Binigay na sa iyo ng Diyos. Amen? So, if you believe that you receive it, you will have it. Binigay na po ng Panginoon. Isa po magandang example na binigay ng Panginoon na. Sa Old Testament, si Daniel nanalangin, asking for answered yung question niya sa Panginoon. And then nanalangin siya 21 days. Umabot ng 21 days, no? Pero sabi doon, sabi ni Gabriel, nung simula pa lang na nagpababa ka sa Panginoon, dininig ng iyong panalangin eh. Binigay ng Lord. Kaya lang, sabi ni Gabriel, inaarang ako eh. Yung Prince of Persia. So merong spiritual battle na nangyayari. Pero God answered prayer. Sinagot niya na. Amen? So isa pa pong gusto ko pong sabihin sa inyo. If meron kang pinagpasalamat sa Diyos na makukuha mo, na ibinigay niya na, you need to check. Baka merong humahad lang diyan. So paano ang gagawin? You need to speak, you need to command. Amen? Kasi pinakita sa atin ng salita ng Diyos na gustong-gusto ng Diyos na tulungan tayo, gustong-gusto niyang gawin yung mga bagay na kay Kristo dahil para sa atin, kaya lang paano natin ito gagawin? You need to speak. Faith speak. Amen po ba mga kapatid? Sige po, next na natin, gumagabi na. Sabi po sa Mateo 6:7-8, at sa panalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Amen po mga kapatid? Bakit mo naman sasabihin pa sa Diyos ang mga bagay na alam na niya? Ang sabi sa Bible, alam ng Diyos ang bilang ng iyong buhok. Alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok. Imagine, kung alam niya ang bilang ng ating buhok, mga kapatid, sigurado tayo. Alam na alam ng Diyos ang bilang ng ating pera, alam na alam ng Diyos ang bilang ng ating pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Speak to your problem.
Right po tayo. So yung idea na to na kausapin mo ang iyong problema, galing po mismo ito sa turuan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, minsan kinausap ng Panginoong Hesus yung malakas na hangin sa gitna ng malakas na unos, at ito po'y tumigil. Minsan po kinausap ng Panginoon ang sakit, umalis sa katawan ng tao, kinausap niya ang demonyo, umalis sa katawan ng tao, kinausap niya yung puno ng igos at ito'y natuyot. Amen po ba? Marcos 11:12-14. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betanya, ay nagutom siya, at pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit na sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anumang kundi mga dahon. Kaya, take note, sapagkat hindi panahon ng mga igos. Sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. Yun po ang sinalita ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon. Narinig po ito ng mga alagad. Sa verse 20-21. At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. Amen. So meron tayo. May view lang po ako i-ial dito. So marami pong mga iba't ibang pakahulugan, view, ng mga pastors o leaders, believers no, sa atin, no? Sa kwentong ito, sa istoryang ito. So meron pong nagsabi, alam mo, baka alam niyo na po, no? Meron po, ito po yung propesiya, na ang puno ng igos ay ang Israel. Amen? Tapos meron po ang view na ito yung mga Kristiyanong walang bunga, may puro dahon lang, malago lang, pero walang bunga. Amen? O meron ka lang meron ka lang head knowledge, magaling ka lang, pero hindi ka nagwo-walk. Walang fruits. O, isa pong view patungkol diyan. So meron din naman nagsabi, dahil po sa itang ulo ng Panginoong Hesus, dahil sa gutom, kasi naman, kapag gutom, talaga may itang ulo, pero po sinumpa yung punong igos. Siyempre, hindi naman natin yung tatanggapin, hindi katanggap-tanggap yan. Amen, mga kapatid. Tandaan po natin kung bakit walang bunga ang puno ng igos. Ayon po dyan, sa text, sa verse 20, sa nabinasa natin verse, hindi po kapanahunan. Kaya walang bunga. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po yung mga view na narinig natin na kaya sinumpaya kasi naggutom ang Panginoon, walang bunga, ayun. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi po kasalanan po ng igos na wala siyang bunga kung hindi pa niya kapanahunan. So walang sapat na batayan yung galit ng Panginoon Jesus para sumpahin yung igos. So ano po ba nangyari? Amen po ba, mga kapatid? Marcos 11:22-23. Tanda po natin, magkakasunod po 20-21. At sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. O yung susundan natin verse. Basahin po natin. Sa verse 22. Ito po sagot ni Jesus Christ. Tignan mo yung verse 22. Kanina 21, ngayon 22. Ang sagot. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. So ano tinuturo ng Panginoon? Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino man magsabi sa bundok na ito, papataas ka at papasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon.
Amen po ba mga kapatid? So, hear me mga kapatid. So yung tagpo kahapon, nung kinausap ni Jesus yung punong igos, ano po ibig sabihin? Preparation po para sa lesson, sa teaching ng pananampalataya na maaari mong kausapin ang bundok. Amen. Kinausap ng Panginoong Hesus ang puno ng igos, and then ng kinabukasan, ang sabi ng Panginoon, ang sino mo magsabi sa bundok na ito? Amen? So ang bundok, for example, is picture o larawan ng iyong problema sa buhay. Kausapin mo ang iyong bundok ng problema na umalis. Kung merong pananampalataya, mangyayari kung ano ang iyong sinabi. Hindi naman po ang nagpalipas sa bundok ang salita, kundi ang salita na may purong pananampalataya na walang pag-aalinlangan na pinapahayag sa salita. So kinausap ng Panginoong Jesus ang punong igos at sinabi niyang maaaring kausapin ang bundok. Can we believe that? I believe. Don't talk to God about your problem. Talk to your problem about your God. Kausapin mo ang problema na umalis sa inyong buhay at umalis sa inyong bahay. Kausapin mo kung sakit man yan, kahirapan man yan, kailangan mo yung pagsabihan, kailangan mo kausapin yan at utusan na umalis ka sa aming buhay at sa aming bahay. At sabi ng Panginoong Hesus, sa pananampalataya, ito'y mangyayari. Hindi po yan magic, hindi po yan salamangka. Kailangan natin maunawaan that we have the faith of God inside our born-again spirit. Meron po tayong pananampalataya ng Diyos sa ating espiritu. At ang pananampalataya na yung gumagana po yun within the bounds of spiritual laws. You need to speak. Amen po ba mga kapatid? So ang resulta na kayang ibigay ng pananampalataya, nakasalalay po yan sa pakikiisa natin sa batas, sa law ng pananampalataya. Speak life. Declare life. Amen po ba mga kapatid? Kung hindi po gumaling ang isang tao sa kanyang sakit, hindi po ito ayaw ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na hindi kalooban ng Diyos na siya'y gumaling. Maliwanag naman po sa Biblia na kalooban ng Diyos ang magpagaling. Sabi ng may ketong, if you're willing, you can make me clean. Alam ng ketong na kaya siyang pagalingin ni Jesus. Pero ang hindi alam at hindi sigurado nung may ketong kung gusto siyang gumaling ni Jesus Christ. Kaya sagot ng Panginoon, gusto ko gumaling ka. I'm willing. He said, be clean. Yung sagot na yun, hindi lang po para sa kanya, doon sa ketongin. Ang sagot na yun para sa lahat ng mga may sakit. Sinasabi sa atin ng Panginoon, gusto ko gumaling ka. Gusto ko malusog ka. Gusto ko pinagpala ka at mapagpala ka. Kasi po, nung naparito ang Panginoong Hesus, naparito po siya para gawin ang kalooban at kagustuhan ng Ama sa Langit. Alam niyo po yung buong buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa? Yun po yung sukdulang ekspresyon ng kalooban ng Diyos. Kaya nga po kung gusto natin malaman ang kalooban ng Diyos, tingnan natin ang buhay ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ang lahat ng ginawa ng Panginoon dito sa lupa ay kalooban ng Diyos. Diba sabi niya, siya'y naparito para sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 10:5 verse 7, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hay na tanog ay hindi mo ibig,
Ngunit isang katawan tungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kung hindi kalooban ng Diyos magpagaling, naparito si Jesus para magpagaling ng mga may sakit, so ibig sabihin nilalabag ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Diyos. Pero dahil po si Jesus ang expression ng kalooban ng Diyos at si Jesus ay nagpagaling, makakasigurado po tayo na kalooban ng Diyos ang magpagaling. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi po natin kailangan pakiusapan ng Diyos na ikaw ay pagalingin na para bang ayaw niya. Pero baka mapilit natin siya. So maling-mali po ang kaisipan na yan sa batas ng pananampalataya. Nabugbog na sugatan si Kristo and you will ask, Lord, gusto mo ba akong gumaling? Nabugbog na sugatan ng Panginoon, nilatayan. Lord, baka may tinuturo ka sa akin kaya ako may karamdaman. And then you ask the Lord, no? Kung ang kasalanan ay hindi kalooban ng Diyos, ganoon din po ang karamdaman at kahirapan. Gusto ng Diyos na tayo ay guminhawa at tayo ay gumaling. Amen po ba mga kapatid? Di po ba sa Philippians, di ba? Nagpakumbaba siya. So, pagkamas kay Diyos, hanggang kamatayan, nagpakumbaba siya para sa atin. Binata po niya ang lahat ng pasakit para tayo ay gumaling pamagitan ng kanyang mga sugat. Siya po'y mayaman, naging dupa alang-alang sa atin para guminhawa ang ating buhay. Kung ang sakit at kahirapan ay katulad ng bundok, pasakit, pananampalataya, umalis ka sa buhay at bahay sa pangalan ni Jesus. Naniniwala tayo, kausapin mo ang iyong sakit. Kausapin mo ang kahirapan. Kaya, amen? Ay base po sa prinsipyo na po yung nilalaman ng iyong puso. Dahil kung ano yung nilalaman ng iyong puso, yun yung lalabas sa iyong bibig. Kung ano pininiwala ng iyong puso, yun yung lalabas sa iyong bibig. And confess with your mouth. Believe in your heart, confess with your mouth. Romans chapter 10. Amen po ba mga batid? Last slide na po tayo. Sabi po yan, renew your mind through God's word. Then speak, believe, because faith speaks, you will have what you say. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba Romans 12? Amen? You need to renew ang ating mga isipan. Pahitan natin ang salita ng Diyos. At kapag nasa isipan mo, salitain mo. Kailangan mo salitain. Saan po ba ang battle, mga kapatid? Ang battle nasa mind. Ang battleground is the mind. Hindi na pumakapasok ang diablo sa puso natin. Why? Andun ang Holy Spirit. Ang sabi sa Biblia, hindi magagalaw ng diablo at hindi nagkakasala. Ano bang part natin yon? Espiritu. Ang espiritu natin ang hindi magagalaw ng diablo, ang espiritu natin ang hindi magkakasala. Pero ang ating kaluluwa, part po yan is mind. So saan ang battle? Dahil nagagalaw ng diablo ang kaluluwa at ang pati ng kaluluwa is mind, the battle is nasa kaluluwa. So yung mind mo pinupuno ng mga salitang hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, renew your mind. At kapag na-renew ng mind, ng
salita ng Diyos, you need to speak what you believe because faith speaks. You will have what you say. Amen po ba mga kapatid? So sa ating pong pagtatapos, maraming salamat po. Last verse po, no? Wala po dito. Sa 1 Samuel 17:45 to 47, bago po nakamtan ni David ang victory, nag-declare na muna siya. Before David saw victory, he first declared. Ano po yung sinabi niya? Ang sabi po niya, sa verse 45, nang makagayoy sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sabi po ni David sa verse 46, sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo, sa mga ibon, sa hipapawid sa araw na ito at sa mabangis na hayop sa lupa upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak. Listen, hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay. Ano niya po ginamit ni David? Speak the word. Speak his faith. At nakita niya, mga kapatid, bago nakita ng buong Israel ang katagumpayan ni David, siya ay nagsalita muna ng kanyang pananampalataya. Amen? So let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po, Holy Spirit, in Jesus Christ's name. God, sa bawat isa, Lord God, na iyong kinakausap ngayon, Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Lord, guide us, teach us in Jesus' name to speak the word of God, to speak our faith, to command any problem, to speak to our problem in Jesus' name. At tutusan namin ito, Lord, na umalis sa aming mga buhay. Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, in Jesus' name. And Father God, I command every spirit, evil spirit in Jesus' name, every curse to be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. And I speak blessing, I release blessing in the mighty name of Jesus Christ. I speak health, I speak provision in Jesus' name sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. And I command every pain to leave sa inyong mga katawan, mga kapatid ko. May mga pain sa mga katawan, in the mighty name of Jesus Christ, I command now to live in Jesus' name. Every sickness, disease, live in the mighty name of Jesus Christ. Inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesus, umalis sa mga katawan ng aking mga kapatid, umalis sa mga katawan namin. Anumang panghihina, nagsasalita ako ng kalakasan in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. In the mighty name of Jesus Christ, we speak life. We speak life in the Spirit, and that life will flow sa bawat isa. Every death sa ating mga katawan, let there be life in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. I submit to you, I honor you in the mighty name of Jesus. Ikaw po ang nakita, naitaas na papupurihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Binabalik ko po sa lahat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po.